He for her son. Yan. Obviously, nabasa po natin ito dito sa aklat po ng First Kings chapter 17, verse 17 to 24. Ito po yung babaeng palo, yung anak po ng babaeng palo. At I hope na kasamahan po tayo ng ating Panginoon po sa pag-aaral po natin. Okay, let's go into our study. A mother who has suffered great loss. Ito pong nanay ni ito, na kung saan ang dami pong mga pinagdaanan niya, ang daming nawala sa buhay niya. Related to our situation today as a mother. Makikita niyo po dito na kung minsan parang ganun din po yung sitwasyon natin na pinagdaraanan. Katulad po nito, she is a widow, so has already lost her husband, wala na siyang asawa po. Palo na po siya. She is a woman of faith and has ministered to Elijah. Likewise, katulad din po ninyo, di ba? Kumisan po na hindi po natin alintana na nandito po kayo ngayon, tinatakbo kayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga lingkod ng Diyos. Now, her only son has died and grief is consuming her. Napakaraming problema na dumating sa kanya, tapos ito pa yung isang mabigat na dagok na dumating sa buhay niya, yung namatay yung kanyang anak. Amen. 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 At ang pinakamasakit po dito, bago mangyari ang pagkamatay ng kanyang anak, mayroon siyang bagay na magandang nagawa sa Panginoon. Amen. Amen. So siguro mas masakit po yun, ano? Parang minsan mapapasumbag ka sa Lord, bakit ganito pa, di ba? Parang nakita niyo po yung nabasa po dito, no? Parang sinasabi niya, ito ba yung gaganti pa sa akin ni Yahweh? Ano bang kasalanan nagawa ko? Di ba? Parang natanong tayo sa gano'n. Kasi ang nga po natin, parusa na po ng Diyos sa atin yung bagay niyon. Kundi mayroong mga bagay lamang po sa atin, mga nanay, na tinuturo ang Panginoon na dapat na masigit nating matutunan sa buhay natin. Mas higit. Pag sinabing masigit, ibig sabihin, mas importante, mas mahalaga, at mas kailangan na matutunan po natin ito. Kung bakit po, mayroong mga ganitong pangyayari sa buhay po natin. Okay? She was choose God to serve Elijah. Kumbaga, parang siya po yung isang nakita ng Lord sa kabila ng kanyang paghihikahos, di ba? Being a destitute woman, nakita niya po dito, nakita ng Lord po dito, ng itong tao na ito, gusto niya na mabuksan yung kanyang pag-unawa. Amen. Gusto niya na mabuksan yung kanyang pananampalataya. Kaya nga po, kung titingnan po natin dito, ang dami niyang kapighatian na dinaranas sa buhay niya. Kumbaga, parang hindi na naubos-ubos ng problema nito. Di ba, para sa atin, yung mga nanay, pagkagising pa lang sa umaga, sinasabi na, ano ba naman yan? Katatapos na ng isang problema, ito na naman ang isang problema. Ano dapat mangyayari sa buhay ko? Puro problema na lang. Di ba? Ganun po tayo, no? Amen. Very consuming po yung mga bagay na nangyayari po sa buhay po natin. Alam niyo po ba kung minsan, inaalaw ng Lord yan para mayroong isang bagay, sabi ko nga po sa inyo, na mas higit kang matutunan sa buhay. At yung pinakamahalaga na yun yung tinuturo sa iyo ng ating Panginoon. Makita natin mamaya yan, we will find out later, okay? Where can a mother turn when in need? Ang tanong po dito, ang mga nanay po ba, kayo po mga nanay, sino po ba yung tinatakbuhan nyo pagdating po talaga ng pangangailangan? Pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, sino po ba yung tinatakbuhan natin? Likewise, katulad po ngayon, di ba, makati po ngayon na wala. Diba? Parang nakakalimutan nila yung Panginoon sa buhay po nila eh. Pastor, meron dito, hindi. Mas meron sa Lord. Ito nga po yung isang bagay na sinasabi ko po sa inyo, na may mas mahalagang bagay na ituturo sa iyo ang Panginoon na kailangan mo talagang tanggapin. Okay, kaya makita po natin ito. Okay. Sabi po dito, this grieving mother turns to a man of God. Unang-unang hinanap niya agad itong mga ibang tao na naglilingkod sa ating Panginoon. Elijah shows her compassion and ministered to her need. Alam niyo po ba, kapag talagang totoong naglilingkod sa Panginoon, lumapit ka dyan, yung paghabag nitong mga lingkod ng Diyos na ito agad yung magdadala sa kanila sa Panginoon para itulog yung mga pangangailangan ng isang taong lumalapit sa Kanya. Amen. Like for example, halimbawa, mga nanay, dapat po tayo po mismo, mayroon tayong puso pagdating sa Panginoon. Most especially, paano natin mapapakita yun? Yung mayroon tayong kinikilalang lingkod na ginagamit sa atin ng Lord. Napakahalaga po ng bagay na yun. Kaya nga, every mother who met or who encounter a
a man of God in their life, gusto ko pa malaman po ninyo, mapalad po kayo. Amen. Sapagkat hindi po tao yun, kundi ang Diyos mismo ang kumakatag po sa inyo sa mga bagay na kinakailangan ninyo sa inyong pamumuhay. Amen. Sabi po dito, He takes her son in His arms and set a miracle in motion. Noong time na mamatay po yung kanyang anak, ano po nangyari po dito? Ang ganda, meron siyang parang naging katuwang para dumulog sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, napakahalaga po na meron tayong mga lingkod ng Diyos na nangangalaga po sa ating buhay. O hindi lamang po sa mga nanay, maging sa mga pamilya. Bakit? Kasi ano po ba sabi po sa atin na ako ng Santiago, the prayer of the righteous man is powerful and righteous, di ba? And effective, okay? So, kung titignan po natin dito, napaka-powerful po talaga ng mga bagay na idinudulog ng isang lingkod ng Diyos. Most especially if a person believe that he was a servant of God. Okay, makikita niyo po mamaya yan kung bakit ko po sinabi po sa inyo. Okay, let's go. Elijah prepares to pray and the answer is on its way. Galing ano? Nagpe-prepara pa lang itong si Elijah, itong si Elias na mananangin na ibibulong kay Yahweh yung kondisyon ng anak nitong babaeng balo na ito. Pero ano po, ito na agad yung sagot. Alam niya, patatig na agad yung sagot. Kaya ito po yung maganda po sa mga lingkod ng Diyos eh. Kasi po, alam niyo ba, okay, as you notice, pag mga naglilingkod sa Panginoon, they are always positively claiming that their prayer was granted. Amen. Was being granted to God. Alam niyo po ba na kami po bilang mga naglilingkod sa Panginoon, mayroon po kami mga panalangin although hindi tinutugon ng Panginoon, pero kiniklaim namin na tutugunin ng Panginoon yan. Ganun po kasi kaisipan ng isang lingkod ng Diyos. Very positive po sila. Very optimistic sila pagdating doon sa mga bagay na yung pinapanalangin nila. Kaya nga po gusto ko malaman po, kapag ang isang nanay o isang pamilya o isang tao, mayroon lingkod na Diyos na parang bumutulog sa kanya o nagiging parang tawag po dito, mediator to God. Alam niyo po ba na napakaganda po nun kasi bilang isang mananampalataya sa Panginoon, lumalakas yung ating faith. Amen. Na talagang gagalaw sa buhay po natin ng Panginoon. Okay? He asked God, why the widow's son died? Unang-una ito si Elijah nagtanong, Panginoon, Yahweh, sabi niya gano'n, bakit namatay itong anak ng nitong babaeng balo na ito? Nagtanong agad siya po ng gano'n. Okay, let's go. Tingnan po natin sa sinabi po dito sa 1 King chapter 17 verse 19 to 20. Ang ginabata, sabi ni Elias, at kinuha niya ang bata, ipinanangig sa taas sa silid ng kanyang tinuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan, at nanalangin, Yahweh, aming Diyos, ito ba ang iyong gaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? Kaya parang sinabi niya agad kay Yahweh, very specific, ano? Sinabi niya agad kay Yahweh ganito, parang sinabi niya, Yahweh, di mo ba napansin, ito yung babae na binigay mo sa akin para tulungan ako, para magpakain sa atin. Di ba? Before these things happen, ito po yung pinadalan po kay Elias nung nagkaroon ng tagutom. Pinadala po siya dito sa babaeng taga-Sarepta na ito para lang sa ganun, makakain siya. Amen. 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 At pagkatapos ito rin po yung babaeng balon na kung saan huling kain na po nila, last meal na po nila yun, and then mamamatay na sila dahil sa tagutom. Amen. So kung natatandaan niyo po yun, ito po yung parang nagkaroon sila ng conversation ng babaeng balo, bigyan ko lamang po kayo ng background. Nung dumating po siya doon, sinabi niya, Ginang, pwede ba makahingi ng isang basong tubig? At tumamba na kukuha na ng isang basong tubig ito po ang babaeng balo na ito. May pahabol pa ito si Elias, hindi na kontento sa basong tubig eh. Sabi niya gano'n, baka pa pwede mo na rin ako bigyan ng tinapay at makakain. Sabi po ng babae balo ngayon, sinabi siguro kay Elias, bisyoso naman itong tao na rin. Tubig lang kanina hinihingi. Humingi pa ng pansit, humingi pa ng lechon manok. Parang gano'n, di ba? Kung isa po, nakikita po natin, di ba? Kung isa mga lingkod ng Diyos, parang masyadong po silang demanding, ano? Kung isa din nyo nakikita mga pastor, very demanding po talaga. Di ba? Tinulungan mo na, tapos hihingi pa. Wala naman tanda. Di ba? Parang gano'n mga pastor. Kasi alam niyo, may dahilan po yun kung bakit. Kaya ito, dapat matutunan po natin ito. Nung nangingi po si Elijah, si Elias, ng pahabol, bigyan mo natin ako ng tinapay. Nagreklamo ngayon ito babaeng pano, sabi niya gano'n, na dapat hindi Yahweh na iyong Diyos
na ito na yung huling hapunan namin. Sabi niya gano'n, at mamamatay na kami. Kasi tagutot po nung panahon na yun. Eh, sino po ba naman talaga magbibigay ng mga panahon na yun? At yun po ay kumbaga last drop of their oil, last, kumbaga parang huling takal na lang ng hari na yun, na iluluto nila at pagkatapos sila kumain, mamamatay na sila sa gutom kasi wala na silang kakainin. Amen. Pero ano sabi ni Elia? Sabi niya, sige gawin mo muna yung sinasabi ko at pagkatapos, yung sa'yo naman ang gawin mo. Kaya ginawa po nito babaeng palo, nagluto po siya ng tinapay, pinakain niya po ito si Elias, at pagkatapos po nun, ang sabi po ni Elias dito, tanda mo, bago po mangyari po yung pinakain po siya, no? Tanda mo, ang sabi po sa atin, ang sabi po ni Yahweh, na hindi mauubusan ang iyong takalan at ang iyong langis habang hindi pinapahintulot ni Yahweh na papatakin ang ulan sa kapanahunan. Amen. So doon, parang nagulat po ito sino, kaya napilitan po siya, niluto niya, pinakain niya si Elias po dito. And after na makakain po sila, nagulat siya, nag-umapaw yung kanyang harina at saka yung langis. Ha? Now, ito na. After nun, nagmagandang loob na siya, di ba? Nagpakita na siya ng magandang loob ngayon. Bigla na lang, walang kagitan na namatay ng kanyang anak. Kaya ngayon, ang tanong ngayon ni Elias, ito ba'y gagatin mo Yahweh? Sa babaeng nagpakain sa akin, nagpatuloy sa akin. So kumbaga parang ino-question niya, hindi naman parang duda po ito si Elias, kundi parang pinapakita niya dito sa babaeng balo na ito, na usually ganun po yung reaction po ng tao eh. Amen. Nag-church ako, Lord, tapos ganito yung gaganti mo sa akin. Lord, naglilingkod ako sa iyo, tapos ganito yung gaganti mo sa akin. Di ba kuminsan ganyan po tayo? Lord, ako po yung nag-iingat po sa inyo, naghahatog ako sa church, pero ganito pa igaganti niyo po sa akin. Di ba kuminsan ganun po tayo, pero ang hindi po natin alam po dito, kasi mayroong magandang bagay na gustong matutunan ka sa Panginoon. And there is a great purpose of God that He really wanted you to know. Gusto ng Lord na makita mo kung ano yung purpose ng God, kung bakit nagdaranas ka ng mga bagay ngayon sa buhay mo. Like for example, naghihirap ka ngayon sa kabila po ng paglilingkod mo sa Panginoon, you must know the purpose of God. Amen. Why it was really happened to your life. Kung bakit po ito nangyayari sa buhay mo, tanungin mo at tingnan mo kung ano yung purpose ng Lord po dito para makita mo ngayon kung ano ba talaga yung tinuturo sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, tingnan po natin. Elijah asked God's purpose to the widow. Okay, tinanong po ni Elijah dito, ano ba yung parang ang tanong ni Elias po dito, Yahweh, ano ba talaga yung gusto mong ipangyari dito sa babaeng balo na ito? He wants to know God's purpose in the widow's heartache. Ang dami ng masasakit na pinagdaanan, like for example, to you. Kayong mga nanay, ang dami niya ng mga pinagdaanan sa buhay na ito. Most especially sa pamilya nyo. Minsan nagsasakripisyo kayo, nagpapagod kayo, halos magkasakit kayo sa pagtatrabaho o para itaguyod yung inyong mga yung inyong mga pamilya. At pagkatapos mo nito, parang hindi ka pa makahingi ng biyaya sa ating Panginoon. Di ba? Minsan, ganun po yung drama natin sa buhay, ano? Minsan, yung nanay medyo natututo na mag-Korean novela eh. Minsan, parang namadaig ka na, ano ba naman, Lord? Bakit ganito? Di ba nung gabi, naglalaba ako, nagpupuyat ako sa kakalaba, maitaguyod ko lang yung pagkain ng aking anak. At pagkatapos ng linggo ng umaga, sasampa pa ako sa iyo, hindi kita kinakalimutan. Natututo tayo magdrama sa Lord. Pero hindi natin tinatanong, Lord, what is the purpose of you? Why did this happen to my life? Hindi natin tinatanong, Lord, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung layunin mo, Lord, na sa kabila nito, nararamdaman kong sakit na tinaranas ko sa aking buhay, ano ba yung talagang gusto mong mangyari sa akin? Minsan hindi na tayo nagtatanong sa Lord, no? Kasi ayaw natin makipag-usap sa Lord, eh. Kaya nga, it is very important to talk with God. Amen. When times of this, kailangan matuto ka na, you must keep silent first to the Lord. And speak to God. Tanungin mo ang Lord kung ano ba talaga yung purpose niya, layunin niya sa buhay mo at makikita mo, malalaman mo kung ano yung talaga gustong mangyari ng Lord sa buhay mo. Amen. Huwag po agad tayo mag-complain sa Panginoon. Okay? He prays healing for the widow's son. Tumunog agad po ito si Elias. Sabi niya gano'n, Panginoon, ibalik mo ang buhay ng batang ito. See how specific Elijah in his praying. Tiniyak po ni Elias po dito na yung kanyang panalangin ay talagang saktong-sakto talaga sa mga bagay na gusto niya mangyari doon sa bata na yun. Amen. Amen. Amen.
Alam niyo po ba kung ano po yung purpose talaga ng Lord dito? Purpose po ng Lord dito, yung makita nitong babaeng balo na ito kung ano yung talagang mas mahalaga sa buhay. Amen. Like for example, like today, minsan nakakala natin mahalaga na sa buhay natin yung kumita tayo. Akala natin minsan mahalaga na sa buhay po natin yung yumaman tayo. Minsan nakakala po ng mga magulang, usually, yung kanilang mga anak ay mapagtapos lang nila sa pag-aaral at pagkaroon ng trabaho. Kala natin yun na po yung pinakamahalaga, no? At hindi po natin alam that God has a really good purpose to our life. Amen. There is a special purpose of God. He really wanted to happen into your life and into your children. Amen. Mayroong bagay na talagang gustong-gusto talaga ng Lord na mangyari sa pamilya mo. Na yun yung gusto niya na maituro talaga sa ating lahat. Amen. 1 King chapter 17 verse 21, tatlong beses siyang bumaba sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aming Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Alam niyo po ba kung ano po yung pinapakita po dito ni Yahweh doon sa babaeng balo? Yung higit na mahalagang bagay na katulad ng sinasabi ko po sa inyo. Amen. Ano po ba yung mahalagang bagay na ito sa buhay po natin? Hindi yung bagay, kundi yung buhay. Amen. The most important things that you must see in this life is not the things, but the life. Amen. Kaya nga sabi po ng Biblia, mas mahalaga pa ba ang pagkain kaysa sa buhay? Ang buhay hindi pinababayaan ng Diyos. Amen. Kaya nga kung minsan, alam niyo po, nawawalan tayo ng pananampalataya because of those things. Amen. Of that things that we are looking into our life. Yung bang bagay na yun na lagi natin pinag-uubusan ng panahon, alam niyo po ba, yun yung binimithi palagi ng mga tao mo ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya kung makikita po natin ito, at mababasa natin sa Biblia, alam niyo po ba, ang tinuturo talaga sa atin ng Panginoon, ay yung magkaroon tayo ng masigit na pananaw doon sa mahalagang bagay at hindi doon sa mga bagay na pangawalang sabihin natin walang saysay. Amen. Amen. At yan po yung pinakita niya po dito. Alam niyo po, sa buhay po nito babaeng balo na ito, parang ipinapakita ni Yahweh po dito sa pamamagitan po nito si Elias. Pinakita niya po dito na mahalagang bigyan ng buhay ang ating anak, hindi ng bagay. Mostly we prepare for our children's things that they need. Amen. Amen. Yung po yung bagay na pinag-prepare natin eh. Kailangan itong anak ko, pag lumaki ito, kailangan may ganito siya. Kailangan itaguyod ko to. Kailangan ganito. Lahat yung sineset natin. But these things is only temporary. Amen. Pag dito lamang po yun. Amen. At yun po yung kadalasang pinag-uubusan ng panahon ng mga tao sa kapanahunan natin ngayon. Amen. Kaya anong gusto ng Yahweh na ito na ituro dito sa babaeng balo? Parang sinasabi niya dito sa babaeng balo na ito yung masigit na mahalaga na dapat na binibigay mo para sa iyong anak. Amen. Di ba noong una, ang sabi niya gano'n, alam ng Diyos mong si Yahweh na huling pagkain na namin ito ng aking anak. At pagtapos nito, mamamatay na kami. There is no faith, there is no hope. Amen. Ang layunin lamang nitong babaeng balo nito, makakain sila, okay na. Pero hindi niya hiniling sa Panginoon na, Lord, I want life. Lord, gusto ko ng buhay. Nagutom doon, ang gusto lamang niya kumain. Amen. Amen? Hindi niyo po ba napansin yun? Like for example, at this time, kung minsan, alam niyo po ba, meron tayong tinatawag na spiritual hunger. Alam niyo po ba, meron tayong tagutok pagdating po sa espiritu natin? At alam niyo po ba na ang pinagbibigyan lamang at pinaglalaanan lang natin sa buhay nito, yung makakain tayo sa araw-araw. Pero meron pang masigit na gusto malaman mo ang Diyos sa buhay mo. At alam niyo po ba kung ano itong bagay nito? Yung pagsikapan mo na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan dahil sa ating Panginoon. We always keeping our life into the things that we are needing. Doon lamang po sa mga bagay na pangangailangan lamang po natin tayo nakatingin. Pero ang Lord na ito, nilalagay yung paningin natin sa isang pinakamahalagang bagay, which is life. Amen. Napakahalaga po ng buhay kaysa sa anumang bagay. Lagi po natin tandaan yan. Sabihin mo sa kapatid mo,
Mahalaga ang buhay kaysa sa anumang bagay. Mahalaga ang buhay kaysa sa anumang bagay. Yan, kaya nga do not spend your life into things, but spend your life to life. Amen. True life. Gusto talaga ng Diyos na ito na magkaroon tayo ng talagang totoong buhay. Amen. The Lord heard the earnest prayer of Elijah. Alam niyo po ba, hindi naman actually talaga na hiningi po ni Elijah dito yung mabuhay po itong bata na ito. Siguro in our physical eye, nakita po natin, wow, ang galing, binuhay ulit yung bata. Patay na, nabuhay ulit yung bata. At hindi yun yung pinapakita ng Diyos dito eh. Ang ipinapakita ng Diyos dito, doon sa palo na yon, na gusto niya na itong bata na ito ay mabuhay. Amen. Ha? Amen. Physical life ay po yung tinutukoy dito. Hindi. He is a spirit. Amen. Because he wanted to save the soul of this child. Amen. This son of this widow. Gusto niya na masave talaga itong maligtas itong kaluluwa na itong anak na ito, itong babaeng palo. Amen. At yun po yung pinapakita. Anong iniling po dito? Tingnan niyo po sa verse 21. Sabi po sa English version, no? Let this child's soul come into him again. Ha? Alam niyo po ba itong katagaan na ito? Ang sinasabi po dito sa katagaan na ito, hindi upang manumbalik sa bata yung kanyang kaluluwa, kundi manumbalik kay Yahweh. Sa Diyos. Kaya kung papansinin natin, let this child's soul come into him again. Manumbalik sa kanya muli yung kanyang kaluluwa. At ano po ba itong kaluluwa nito? Yung kaluluwa na iniingatan sa iyo ni Yahweh. Because that was really important to God. Yung kaluluwa mo, hindi yung katawan mo. Yung kaluluwa mo, hindi yung kapusugan mo. Yung kaluluwa mo, hindi yung bagay na meron ka. Kaya if you notice kung minsan, bakit yung mga bagay na nawawala sa iyo ay hindi na binabalik ng Panginoon sapagkat ang gusto ng Lord na mabalik sa iyo ay walang iba kundi yung kaluluwa mo na nawala sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga kung mapapansin po natin dito hindi mahalaga po dito kung ano yung kinakain mo. Ang mahalaga dito kay Yahweh ay yung kaluluwa mo ay makapanumbalik sa Kanya. Sapagkat ang gusto niya na lahat ng mga anak ng mga nanay na narito ngayon ay magkaroon ng buhay kay Yahweh. Buhay sa Diyos. Buhay na walang hanggan. Yun po yung gusto na nilimiti ng Diyos para sa lahat ng ating mga anak. Pero kung mali, nakita niyo po, meron po tayo bilang mga magulang ng kaisipan ng katulad nitong babaeng palo na ito. Na kung saan, ano po yung hangarin niya? Ayoko mamatay yung anak ko. Gusto ko makakain mo na siya bago siya mamatay. Parang gano'n lamang po yun. At alam niyo po ba kung ano itong sinasabi na ito? Yung sinabi ng babaeng palo dito na alam ni Yahweh na huling hapunan na namin ito at pagkatapos nito ay mamamatay na kami. Amen. Amen. At alam niyo, dito po sa kataganan ito, mayroong ipinapakita po ang Panginoon po dito. What is this? The pre-shadow of what happens to Christ Jesus. Amen. Amen. Kaya kung babasahin po natin dito, kung makikita po natin dito, yung time na po na ito na sinabi po dito, sa verse 12, no? Tingnan niyo, basahin ko po sa inyo. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na inyong Diyos na wala kaming tinapay, mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis, na bumulot nga ako ng maigagatok upang lutuin iyon, na makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. This is the foreshadow of what Christ happened. Kung ano yung nangyari po kay Kristo. Ano po yung tinutukoy dito? The Last Supper of Christ, di ba? With his disciple. Ha? And then after noon, yung stick na iniipon nito, yung mga panggatong na iniipon nito pag-ina na ito, ay walang iba kundi yung cross ni Kristo bago siya mamatay. At yung pagkabuhay na yun ay mahalaga sapagkat ang tinutukoy po dito ay yung pagkabuhay ni Yesu Kristo. Amen. 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 Kaya kung mamamalas mo po dito, hindi mahalaga yung buhay mo dito, kundi ang mahalaga sa ating Panginoon, yung ikaw ay muling mabuhay. Amen. That's why Christ resurrected. Amen. Kaya nga po nabuhay mo din si Jesus sapagkat He wanted that your soul must come back into you. Amen. Gusto ng Diyos na ito na manumbalik yung iyong kaluluwa kay Yahweh. Amen. Yun ang hinihiling ng Lord dito. This is the great and special purpose of God into the life of this widow. Amen.
Yun po yung talaga napakahalaga po sa ating Panginoon. Amen. Hindi yung pagkain, hindi yung bagay, hindi yung pinakananasa-nasa ng mga tao sa sanlibutan ito, kundi ang gusto ni Yahweh na ito na matutunan ng mga nanay na narito ngayon ay yung magkaroon tayo ng pagpapahalaga na mapanumbalik yung kaluluwa ng ating mga anak sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi kung hindi nyo po napapansin ngayon, siguro marami po sa inyo dito na wala po dito yung inyong mga anak. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, in relations to our study with this widow, yun po yung gustong ipahiwatig po sa atin ng Lord, na mahalaga yung kaluluwa ng iyong anak. Hindi sapat na mabigyan mo sila ng magandang pag-aaral. Hindi sapat na sila'y makitaguyod mo sa kanilang mga pangangailangan. Subalit, ang pinaka-dapat na matutunan ng mga nanay ay walang iba kundi maibalik niya yung kaluluwa ng kanilang mga anak kay Yahweh. Amen. 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 Naiintindihan po ba natin yun? Amen. This is the prayer for resurrections by a living God. Ito po yung pinapakita po dito na God's servants are praying for soil, not for food. Ang mga lingkod ng Panginoon, actually, hindi po talaga sila kumpagay, parang ang concern po talaga ng mga lingkod ng Diyos is your soul. Diba? Kaya nga minsan parang marami po mga nagpapapray po dyan. Pastor, pwede po ba pag-pray niyo yung negosyo ko? Pastor, pwede po ba pag-pray niyo yung aming kabuhayan? Pastor, yung trabaho ko? Pastor, yung aming pag-abroad? Pastor, yung ganito? Alam niyo po ba? Most of servants of God prepare to pray for your soul. Amen. Not for the things in your life. Amen. Yun po yun talagang madalas na pinapanalangin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kung minsan, para baka sinasabi natin, naku, wala naman palang impact yung panalangin ni Pastor. Hindi naman binibigay sa akin, katulad nung pinapanalangin ko kay Pastor na yumaman kami, hindi naman binigay ng Lord. Pinapanalangin ko kay Pastor na ipanalangin niya yung aming negosyo, hindi naman umunlad yung aming negosyo. Why? Because ang Lord na ito, mayroong higit na magandang purpose na gusto ng Diyos na ito na makita sa iyo. Amen. Kapatid, at ito po yung dapat na matutunan po natin. It is not important the food that you have in your life. It is important your soul to coming back to Jesus. Amen. Kapatid ko, naiintindihan mo itong mga bagay ito. Alam niyo, napakaganda ng layunin ng Diyos sa buhay po ng tao. Amen. Ayaw niya na mapahamak ang tao. Amen. Kaya kung mapapansin po natin ang the book of Matthew, di ba? Sa book of Matthew, when Jesus was tempted by Satan, dito po kayo tumingin. Yan. Nung pong itong tinukso ng diablo, ito po si Jesus, ano po yung sinabi niya? Make this stone bread. Gawin mong itong bato na ito, gawin mong tinapay. Ano sabi po dito? Parang ino-offer niya sa tao, ito ang tinapay, ito ang dapat na kainin mo. Pero ano po ba yung pinapakita dito? It is important to have this stone rather than that bread. Ano po ba yung pinapakita ni Jesus dito? Bakit kung gagawin, tinapay ang bato na yan? Para sinabi niya, bakit kung gagawin? Yung sarili ko ay gagawin ko tinapay para sa tao. Hindi yun ang mahalaga kay Jesus. Amen. Para sinasabi dito, this stone is Jesus. Amen. 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 Para sinasabi ni Satan dito kay Jesus, oy Jesus, offer food for them. Amen. Amen. Ang ibigay mo sa kanila tinapay, hindi ikaw. Yun yung sinasabi ni Satan po dito. Kaya nga ano sabi po dito ng mga lingkod ng Diyos? God's servants are praying for your soul, not for the food. Amen. 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 Ang pinapanalangin po ng mga lingkod ng Diyos, like Elijah, is for your soul. Amen. Amen. Naintindihan po niyo atin yun. Amen. Sapagkat alam niyo po ba, dyan tayo binulag po ng kaaway. Ang ating kaaway was step us or tinukso po tayo para sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga po hindi natin napapansin na uubos yung panahon natin for the sake of our food, for the sake of the things that we wanted to have in our life, for the sake of our career, for the sake of our job, for the sake of money, for the sake of treasure of birth. Doon po tayo para baka nilalagay lamang po ng ating kaaway. At hindi niyo po ba napapansin? Diyan po tayo nakapokus lahat. Amen. 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 Tingin po kayo dito. Yan. Tingin po natin sila makaupo. Okay, nandiyan na po kayo. Tingin po kayo dito. Napakahalaga po dito.
Kaya nga po, alam niyo po, ang diablo lagi po tayong inooperan ng bagay, hindi buhay. Amen. 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 The enemy wanted every people on earth to have things not right. Ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon, that you must give a special or importance into life. Yung gusto ng Diyos na ito, bigyan mo ng halaga yung buhay, hindi yung tinapay. Amen. Yung buhay, hindi yung bagay. Amen. 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 Kaya nga kapag nakita natin itong mga bagay nito, ibig sabihin niya natuto ka kay Yahweh. Amen. Sabi po ng 1 King chapter 17 verse 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Okay, listen to this. Let me give you some experiment. You pray two things in God. Manalangin ka ng dalawang bagay sa Panginoon. Ang unang bagay na ipapanalangin mo sa Panginoon, Lord, payamanin mo ang buhay ko dito sa lupa. At yung ikalawang ipapanalangin mo sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, pagyamanin mo ang aking kaluluwa sa iyo. Amen. Tingnan mo kung anong tutugunin ng Lord yan. Pagyamanin ang And you may see, makikita mo, ang higit na tutugunin sa iyo ng Panginoon, yung about your soul. Amen. 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 Alam niyo, nung araw, lagi ko po ipinapanalangin sa Panginoon. Sabi ko po, hindi pa po ako ganap talaga na nagpilingkod sa Panginoon. I always pray to God, Lord, gusto ko maging isang magaling na businessman. Gusto ko talaga maging businessman po ako. Gusto ko po talaga na magkaroon ako ng magandang negosyo, malaking negosyo. Lagi ko po ipinapanalangin yung gabi-gabi, pinapanalangin ko sa Panginoon bago ako matulog. Pero hindi ginanap sa akin ng Panginoon yan. Pero no, once na nanalangin ako sa Panginoon, Lord, use my life and I want to glorify your presence with my life. Anong nangyari? Wala pang isang taon, ginamit ako ng Panginoon. Amen. Nakita niyo po kung paano tumugon ng Panginoon. Kaya nga doon sa panalangin po dito si Elias, ano po nangyari po dito? Tinugon agad ang Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, He prepared for prayer and the answer is on its way. Amen. Nandun na agad eh. Amen. Nakasalag-sanagan. You pray for your soul, makikita mo, yung answer prayer ni Yahweh sa buhay mo, darating na agad. Pray for your soul. Pray for the life eternal. Makikita mo, darating na agad yun. Pero ang dapat lamang po talaga, we pursue it in our living. Kailangan naman po talaga pinupustro natin sa buhay po natin yung bagay na pinapanalangin po natin kung talagang totoong ganap na gusto mong mangyari yun. Amen. Kung gusto mo talaga na magkaroon ka ng buhay na walang hanggang, madali lamang po yun. Ask in prayer. Hilingin po sa Panginoon, Lord, I want life eternal. Amen. At makikita mo, bibigyan ka ng mga step na gagawin mo, ng mga pamamaraan na gagawin mo, agad ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Like for example, nag-pray ka sa Lord, Lord, I want saving, I want salvation. Makikita mo, bigla na lang may darating sa iyo, magpa-Bible study sa bahay nyo. Makikita mo, i-encourage ka na mag-church. I-encourage ka na matuto ka magbasa ng Biblia. I-encourage ka na magkaroon ka ng idea sa mga bagay para maparangalan sa buhay mo si Kristo. Amen. Why? Because that was the answered prayer to you by God. Amen. Pero nakita niyo po ba, napakabilis kapag hiniling mo, yung kaluluwa mo ay manumbalik kay Yahweh. Pero mas higit na mabagal kapag ang hiniling mo, yung kayaman ng panlupa. Amen. Kasi kailangan ko. As you notice, hindi niyo po ba napapansin po yun? Natagal-tagal mo nananalangin sa mga, Lord, payamanin mo naman kami, Lord, para makapaglingkod na ako sa iyo. Hindi ginagawa ng Lord. Pero unahin mo, Lord, turuan mo muna ako maglingkod sa iyo bago kami yumaman. Makikita mo, mangyayari yung bagay niyo. Amen. Make first a decision with regards on your soul. Not on the life that we live here. Hindi po yung buhay na kailangan lamang natin dito sa buhay na ito. Okay, tuloy po natin. Elijah's announcement of victory. Kaya nakita niyo po, yung panalangin po ni Elijah po dito, nagkaroon po ng tagumpay. The child is delivered to his mother alive. Ano po nangyari po dito? Anong pinakita po dito? Kung maalala po natin, di ba? Nung si Jesus po dito nung nabuhay po si Jesus, halos hindi makapaniwala yung mga alagad. Maging si Mary, na kanyang nanay, halos hindi makapaniwala. At alam niyo po ba, ito po yung pinakamaganda po dito Katulad po ng pinapakita po sa atin dito, nung nabuhay po yung kanyang anak po dito, halos dito po nagkaroon po siya ng tinatawag na para bagang naunawaan niya at nalaman niya na totoo pala yung mga bagay pagtungkol sa ating Panginoon. Okay, tignan po natin, ano po?
The child is delivered to his mother. What good news for this rejoicing mother? Nagalak po itong nanay na ito eh. We remember here the resurrections of Christ. It reveals, di ba, yung Last Supper and then the death of Christ and then the resurrections of Christ. Amen. Hindi niyo po ba para bagang nakaramdaman dito? Parang ganito nga yung nangyari ni Jesus Last Supper and then pagkatapos nito, inusig siya, pinako siya sa krus, namatay siya, and then ngayon mayroon siya resurrection, nabuhay siya para sa ating katagumpayan. Amen. Nagtagumpay siya dito para mapagtagumpayan niya rin tayo. Amen. 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 At yun po yung para ba pinapakita po sa atin dito na mas mahigit na mahalaga kaysa sa tinapay, kaysa sa pagkain. Amen. At yun po yung pinapakita po sa atin dito na ang gusto ng Lord po dito na kahit mahirapan ka sa buhay nito, that you suffer the things in this life, ang gusto pa rin na malaman po ng ating Panginoon ay mahalaga pa rin na magkaroon ka ng tinatawag na life eternal. Amen. 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 First King chapter 17 verse 23, inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanya ang ina, saka sinabi, narito ang anak mo, buhay na siya. Amen. Amen. Parang these words remind us about Christ Jesus' resurrection. Kaya ang ganda, no, nung binabasa ko doon, sabi ko gano'n, parang ito yung ano pumasok agad sa akin yung tungkol ni Christ dito. Nireveal agad sa akin ng Lord. Alam niyo, hindi ko po talaga alam pa ito. Yung ibig sabihin po nito yung namumulot sila ng panggatong, ng kahoy, tapos last supper na po nila, and then mamamatay na po sila. Hindi ko po iniisip to hanggang sa nireveal sa akin ng Lord. At ginawa ko ngayon, nagkanta ako ng research pagdating po dito sa mga bagay nito. And then, nakita ko po sa mga na-research ko po, yun po talaga yung lumabas. Amen. And how great is God to reveal it to us. Ikaw kung nakikita mo ngayon ito, ibig sabihin mahalaga kay Kristo yung iyong kaluluwa. Kung ikaw mismo na-reveal sa isipan mo, yung iyong ginawa nila Jesus, yung Last Supper of Jesus, and then He was nailed in the cross, and then He was there, died, and then He was resurrected. I tell you, mahalaga ang iyong kaluluwa kay Kristo. Amen. Kung nakita mo yung bagay na yun, okay, let's go into the scene of victory and vindication. Okay, yung pong vindication na yun, yung pong para bagang natutunan niya na, wow, ito nga pala, parang ganun din po yung dumating na vindication sa akin eh. Noong time na pinag-aaralan ko ito, parang dumating sa akin, sinabi sa akin ng Lord, ngayon, alam mo na kung ano tinutukoy ko dito. Kasi noong una, nagpapansin, ano ba yung gustong ituro ni Yahweh dito sa mga nanay na ito? Parang hindi ko naman makita kung ano yung tinuturo ni Yahweh dito. Basta pinakain, tapos naubusan ng pagkain, and then namatay. Amen. Parang ganun lamang po eh. Kung titignan natin, mga nanay na narito ngayon, kung minsan parang nagpapasan tayo, ano nga ba yung tinuturo sa atin dito? Ngayon, kung nare-reveal ngayon sa isipan mo, yung nangyari kay Jesus, yung huling hapunan na pinagkanulo siya, and then pinarusahan siya, ipinako sa krus, namatay, inilibing at nasa may katlong araw siya'y nabuhay na muli, na-reveal sa puso mo yun. Gusto ko malaman mo, mga nanay na narito ngayon, sinasabi sa iyo na mahalaga ang kaluluwa ng pamilya mo. How great our God to reveal these things into us. Kaya nga gusto ng Diyos na ito na makita ng mga nanay na narito ngayon na walang ibang mahalaga sa buhay ng anak mo kundi maibalik yung kaluluwa niya kay Yahweh. Amen. Praise the Lord. Ang nilalarawan po dito ng tagumpay at yung nahayag sa kanila yung katotohanan ay yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam niyo, marami po nakakasaksi po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nowadays, nasaksihan po natin po yun, na-witness po natin yun, pero still, hindi naman nabuhay sa kanila si Jesus. Amen. Kaya nga po ito yung re-reveal ng Lord sa atin from the past, from the Old Testament to the New Testament, up to our present generation. Nire-reveal sa atin ng Lord yun sapagkat mahalaga yung pagkabuhay ni Kristo maganap sa buhay mo. Amen. 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 First King chapter 17 verse 24. At sumagot ang babae. Tingnan niyo po ito. Noon, he doubted to this servant. He doubted to Elijah. Talagang nag-aalinlangan siya, pero dito, kung makita niya po dito, at sumagot ang babae, tiyak ko ngayon na kayo'y isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Listen, doon nagkaroon ng vindication sa isipan nitong nanay na ito. Mga nanay, gusto ko po na malaman po ninyo, you must accept this kind of vindication into
to your life. Amen. And what is this vindication? Pag sinabing vindication, dapat mahayag din sa buhay mo ang katotohanan tungkol sa mga lingkod ng Diyos. Amen. 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 Na kaya pala tayo pinadadalan ng lingkod ng Diyos sa buhay po natin para ma-reveal sa iyo na mahalaga ang buhay, mahalaga ang kaluluwa ng iyong mga anak para kay Yahweh. Amen. Amen. Kaya nga alam niyo po, sa totoo lamang po, hindi po nalulungkot po ang Panginoon kapag hindi niyo nakakasama yung inyong mga anak sa pagsambap sa Panginoon. And it was revealing to us by God right now. Ngayon po sasabihin po natin, ayaw talaga nila, Pastor, hindi po talaga sila tumatanggap. Ayaw nila talaga, hindi kahit anong pilit to. And then, pray earnestly to the Lord. Katulad po ng ginawa po nito si Elijah. Ang ginawa ni Elijah dito, dinapaan niya, pinanalangin niya 3 beses, paulit-ulit. Alam niyo po ba, hindi lang basta 3 beses po yun sa buhay po natin. Sa pagkakataong tayo ang mananalangin. Because we know that Elijah is a mighty man of God. Amen. Pag sinabing mighty man of God, talagang kagamit-gamit, talagang mightily ginagamit talaga itong si Elijah. Amen. Kasi si Elijah talagang he was focused his life into God. Kaya madali po siya makapanalangin po sa Panginoon at madali po sagutin ng Diyos yung kanyang panalangin. How about us? We need an earnestly prayer to the Lord. Amen. Yung persistent prayer po ng isang nanay, alam niyo po ba mahalaga po yan? Ang panalangin ng isang nanay, alam niyo po ba mabisa po yan? Lalo-lalo na kung ang pinapanalangin niya yung kanyang mga anak. Kaya lang po, iba po kasi yung panalangin po ng mga nanay sa panahonan po natin eh. Aminin po natin po yan. Marami po nanay ang pinapanalangin, gusto niya magkaroon ng magandang trabaho ang kanyang anak. Maraming nanay pinapanalangin na gusto niya yung kanyang anak ay makapag-abroad. Maraming nanay gusto niya na yung kanyang anak ay makapag-asawa ng mayaman ng milyonaryo. Accept the truth. Sapagkat gusto ko po na malaman po ninyo, in reality, with regards on our God, ang gusto ng Diyos nito na ipanalangin mo sa iyong mga anak ay yung kanyang kaluluwa ay manumbalik kay Yahweh. Amen. 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 At kaya nga po tayo pinadala po ng lingkod ng Diyos para maniwala ka na itong lingkod ng Diyos na ito ay ginagamit sa iyo ng Diyos para mangusap sa buhay mo. And this was a great vindication to every mother in here. Amen. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po malaman mo, katulad po nitong babaeng balo na ito, dapat magkaroon ka ng meditation sa isipan mo, sa puso mo, sa espiritu mo, na ang gusto talaga ng Diyos na ito na mangyari sa buhay mo ay pangalagaan mo ang iyong mga anak sa kanilang kaluluwa ay maipanumbalik sa ating Panginoon. Amen. Maliban na makita natin ang mga bagay na ito na ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga lingkod, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, doon lamang pagkakaroon ng tagumpay ang mga nanay sa kanyang mga anak. Amen. Hindi katagumpayan na ang iyong mga anak ay makatapos ng pag-aaral. Hindi katagumpayan sa inyong mga anak na ang iyong anak ay yumaman. Ang totoong katagumpayan na inanasa ng isang nanay na katulad po natin na nananampalataya sa Diyos ay yung ang ating mga anak ay makita po natin na nunumbalik kay Yahweh. Amen. And this is a victory for every mother. Amen. Gusto ko po na makita niyo po itong bagay na ito. The vindications of Elijah. By this I know that thou art a man of God. Ano sabi po nito babaeng balo na ito? Ngayon nasisigurado ko na ikaw ay lingkod ng Diyos. Kailangan pa ba tayo makakita ng mga himala para lamang sabihin natin na lingkod nga ng Diyos to? Kailangan pa ba makakita kayo ng pinagaling ni Pastor para maniwala kayo na ang Diyos ay nangungusap sa inyo sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos? Ano sabi po ng Diyos po sa mga Pariseyo nung araw? Hindi kayo makakakita ng himala sapagkat ang himala ay nanggagaling sa puso ng mga nananampalataya sa akin. Amen. 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 Kaya nga alam niyo po ba, marami pong tao pupunta sa church kasi gusto ng himala ng kagalingan. Maraming tao pupunta sa church kasi gusto ng himala ng pagpapala. Kaya alam niyo, hindi tayo makakita ng mga bagay na ganon sa ating Panginoon. It is because of your faith is out of Christ Jesus. Hindi po yun yung pananampalataya kay Jesus. Sapagkat ang pananampalataya, kahit wala kang hinihiling sa Panginoon, nananampalataya ka na isang araw, at Diyos na mismo ang magkakalaw sa iyo ng mga bagay na ito. Oh
doubts about Elijah's character and power evaporated. Nawala. Naglaho. Kaya nga kung iisip, di ba tayo, marami tayong mga para mga pinag-aalinlanganan pagdating sa ating mga pastor o pagdating sa mga lingkod ng Diyos. Nanay, ang gusto maging karakter mo na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ay yung po tinatawag na walang pag-aalinlangan. Amen. Isang nanay na walang pag-aalinlangan kay Yahweh. Yun ang kailangan po talaga ni Yahweh na mailagay niya sa puso ng isang nanay. Yung po isang nanay na walang pag-aalinlangan kay Yahweh. Ulitin ko po sa inyo, nanay na walang pag-aalinlangan kay Yahweh. Amen. Na sa oras ng kanyang pangangailangan, sa oras ng pangangailangan ng pamilya, sa oras ng pangangailangan ng kanyang mga anak, walang ibang tatakbuhan si nanay kundi si Yahweh. Amen. All doubts about Elijah's character and power evaporated. The vindications of God, wisdom, power, and love, pinakita rin po dito. Pinatunayan din po dito yung karunungan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, at yung pag-ibig na dakila ng Diyos ay pinarama niya rin dito sa babaeng balo na ito. Amen. The word of God was in His servant mouth. Lagi po natin tatandaan. Kapag may lingkod na ginagamit sa atin ang Panginoon, lagi magtandaan, His mouth is not him. Hindi sa akin yung itong bibig na ito. Amen. Kundi habang nagdi-deliver tayo ng salita po dito, always remind you, always getting into vindications of you, na yung bibig ng iyong lingkod ay bibig ni Yahweh. Amen. 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 Kaya nga, di ba nakita po nito babaeng balo nito? Ang sabi niya ngayon napatunayan ko na ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen. Nakita niya bakit? Kasi sa panahon na iyon, alam niyo po ba, hindi siya naniniwala eh. Ayaw niya maniwala na lubusan dito sa likod ng Diyos na ito. Kinuha yung kanyang pagkain, at pagkatapos nakuha yung kanyang pagkain, namatay yung kanyang anak, nagkaroon ng doubt ito pong babaeng balo na ito. And then later on, matapos mabuhay yung kanyang anak, doon lamang nagkaroon ng vindication sa isipan niya na totoong itong lingkod ng Diyos na ito. Mga kapatid sa Panginoon, hindi na natin kailangan yung ganun ngayon. Ang kailangan natin ngayon, wala pang trahedya na nangyayari sa buhay mo. Wala ka pang mabigat na pagsubok na nangyayari sa buhay mo. God allows in your heart na paniwalaan mo na agad ang mga bagay nito. Amen. Papalag nga po tayo eh, kasi hindi natin naranasan itong mga ganitong mga trahedya sa buhay. Buti nga hindi tayo dumanas ng tinatawag na kagutuman. Sa palagay niyo po ba mag-dwell pa rin sa isipan po natin yung faith po natin in God kapag nandun na po tayo sa kaguluhan sa buhay? Siguro ngayon, alam niyo po kung mapapansin po natin, marami pong tao ngayon nawawalan po ng pananampalataya sa Panginoon eh. Amen. Nawalan na ng trabaho, wala ng pananampalataya sa Lord. Iniwan na ng boyfriend, wala ng pananampalataya sa Panginoon. At kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay niya, nawawalan, nagkukos sa kanya ng pawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po na napakapunti ng Diyos sa kapanahunan po natin. Hindi tayo pinaranas ng matinding na gutom. Hindi tayo pinaranas ng matinding salot. Amen. Pero, ang Diyos na ito, inuunawa pa rin tayo. But still, He wanted us to learn about the faith, the true faith in Christ Jesus. Kaya nga, alam niyo po, ngayon, pinupuksan ng Lord yung ating espiritu na dapat po tayo maniwala po talaga sa ipinapahayag po sa atin ng Diyos sa buhay po natin. The words of God was in His servant mouth. Tandaan po natin yan. Ang salita ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos ay nagmumula, ay pinararaan niya sa bibig ng kanyang mga lingkod. Kaya nga, do not underestimate those servants of God that being used to you by God. Amen. Dapat po na makita rin po natin yung respeto po natin doon. At kung hindi po natin respeto po yung mananagot po tayo sa ating Panginoon. Amen. Everything Elijah had said was true. Pinakita po dito sa babaeng balo na ito, nakita niya at nasiksihan niya na lahat ng sinasabi nito si Elijah ay pawang katotohanan ng kagaling sa Panginoon. Amen. Sa panahon po natin, di ba, parang nagdadalawang isip po tayo, totoo kaya yung sinasabi ni pastor? Totoo kaya yung mga sinasabi ng mga pastor na ganito, ganyan. Gusto ko malaman po, paniwalaan mo yun. Sapagkat kapag iyan ay pangapahayag patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at patungkol sa kaligtasan mo, gusto ko malaman mo, maniwala ka sapagkat si Yahweh ang nangungusap sa buhay.
Amen. 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 We can trust God during tough times. Na kahit na nandun ka sa kaguluhan sa buhay mo, nandun ka sa mabigat na pagsubok sa buhay mo, no problem is too difficult to God to solve. Lagi po natin tandaan po yan. Madali lang lahat sa Panginoon po yung mga bagay na yun. No tragedy is trying for God to bring peace. Kaya po tayo, kahit na anong kaguluhan sa buhay po natin, kaya po tayong ilagay sa kapayapaan ng ating Panginoon. Jeremiah chapter 32 verse 27, sabi dito, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Nothing is too hard for Jesus. Nothing is too hard for God. Amen. At gusto ko po na malaman mo, ikaw nahihirapan ka, nang tumal, mahihirapan ka. Because your power is not the power of Christ. Amen. Bakit? Kasi nga kung minsan nakala natin, kaya na po natin ang lahat eh. We depend on our own strength. Kala po natin, nakaya po natin sa pamamagitan ng lakas natin. Kung minsan, di ba kapag halimbawa, tumaranas po tayo ng problema sa pamilya natin, kaya ko to. Maghahanap ako ng ika-resolve itong mga bagay na problema natin. Nagtitiwala ka agad doon sa sarili mo. Kaya anong ginagawa ng Lord? You fail. Amen. Kaya hindi ka magtagumpay at hindi ka makakita ng talagang katotohanan ng solusyon doon sa problema mo. You know why? Because God hates most those people who, yung nananangan lamang po sa Kanya, that they lean into their own knowledge, that they lean into their own strength. Amen. Ayun ang Lord yun. Ang gusto ng Lord, unang tatakbuhan mo, most especially ikaw, nanay, ikaw yung kumbaga para ikaw yung langit nagdadalahati sa pamilya eh. Hindi niyo po ba napapansin? Ito mga nanay na ito, superwoman ng pamilya ito eh. Kaya nga kapag may problema sa tahanan, yung nanay agad na mo problema. Amen. Amen. Ako nga kahit sa amin po, sa aming mag-asawa, halos pagsarado po talaga si Sister Mary Ann pagdating sa problema eh. Ako relax lang ako pero siya, talaga namang problema po siya. Bakit? Kasi siya po yung talagang kumbaga parang gumagawa ng mga bagay na ito. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, katuwag niya ako sa panalangin kay Yahweh. Amen. Because this is how the great man of God did. Sa kanyang buhay, kailangan po talaga unang-unang dapat na nilalapitan talaga ng mga may pananampalataya sa Diyos. Walang iba. Ang solusyon ay lagi nasa Diyos. Amen. Sapagkat as we know, nothing is too hard for God. Walang mahirap sa Panginoon. Kung ano yung bagay na mahirap sa iyo, sa Diyos, madali lamang po yan. Kaya hindi niyo po napapansin. Nakikita niyo po, ang daming mga Kristiyano nagpapakilala, they are Christian, they are follower of God. Pero nakita niyo po ba, na-operan lamang ng isang bagay na wala na agad sa pagsamba sa Panginoon. Sorry to tell you that. Sapagkat yun po yung katotohanan. If you really no doubt into Christ Jesus, hindi mo bibigyan ng pag-aaksayahan ng panahon yung ganong bagay sapagkat alam mo, mayroong Diyos na masigit na magbibigay sa iyo sa mga bagay na ito. Amen. Because we all know that nothing is impossible to God. Alam natin na sa Diyos walang mahirap. Lalo pa may kilala kang lingkod ng Diyos na ipinadala sa iyo ng Lord. Alam niyo po ba that was the proof of God that is good to your life? Pagpapatunay lamang po yun na kapag ikaw may kakilala kang lingkod ng Diyos na dumating sa buhay mo, pagpapatunay lamang po yun, it was another vindications to you by God na ang Diyos ay nauusap sa buhay mo. Amen. Alam niyo, ito po yung hindi talaga maintindihan ng mga tao eh. Minsan alam niyo kung bakit kayo inaabot-abot sa mga bahay-bahay po ninyo? Sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga panalangin. Ngayon kapag dumating sa inyo yung katubuan sa panalangin po ninyo, yun lamang po, nag-aalinlangan po tayo. Alam niyo po ba na kapag dumating sa inyo ang lingkod ng Diyos, ang ibig sabihin nun, hindi yung lingkod na yun ang dumating sa inyo, kundi yung si Yahweh mismo, si Jesus mismo. Amen. Kaya nga, mga nanay, kung mayroong kang kilala lingkod ng Diyos sa oras na ito, na nalalapitan mo, nahihingan mo ng panalangin, gusto kong malaman mo, pagkalang ka sapagkat malapit sa iyo si Yahweh. Amen. Amen. Kaya nga binigay na example po dito, nagutom sila ng doon si Elijah, dito si Elias, humingi pa ng pagkain sa kanila. Pero ano nangyari? Instead na maupos na sila ng pagkain, nagkaroon pa sila ng kasaganahan sa pagkain. Namatay yung kanyang anak, anong nangyari? Hindi tuluyan namatay, kundi nabuhay. Amen. O
All things are possible to God. At gusto ko malaman mo, magpasalamat ka at magpuri ka sa Panginoon kapag mayroong lingkod ng Diyos na dumating sa tahanan mo, sapagkat dumating sa buhay mo, walang iba kundi si Jesus Cristo. Amen. Amen. Lagi niyong tatandaan na hindi ako ito. Lagi niyong tatandaan na hindi lang yung lingkod ng Diyos yun, kundi siya mismo, si Yahweh, si Jesus na dumarating sa buhay. Kasi kung minsan nakatingin lamang po tayo sa tao eh. This is the way of God into your life. Umahanap siya ng paraan para abutin ka niya. Sapagkat hindi naman po talaga siya pwede personally pumunta sa harapan mo eh. Mamamatay ka. Amen. Amen. Ayaw mangyari ng Diyos yun sapagkat He is that holy God. Alam po natin yun na ito po Diyos na ito banal at tayo'y makasalanan. At hindi po pwede na tayo po mismo ay haharap sa Panginoon sa ganitong kalagayan po natin. Kaya nababalad po tayo eh. Gumagamit ang Diyos ng isang representante niya para abutin ka doon sa kinalalagyan mo. Nakita niyo yung dakilang pag-ibig ng Diyos po sa atin po dito. The servant of God are equipped for everyday situation. Sa araw-araw na pamumuhay mo, gusto kong malaman mo, nandyan palagi ang lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo ni Yahweh. Kaya marami po tao, marami po sa panahonan po natin ngayon. Hindi naman po talaga sila nagbibigay ng panahon sa lingkod ng Diyos na ginagamit po sa kanila. At ugaliin niyo po yung bagay na yan. Kung may problema kayo, punta kayo, tumakbo kayo sa lingkod ng Diyos, magbigay kayo ng panalangin. Napakalaking bagay po nito. We can trust God to give wisdom to His servant. Tandaan po natin, magtiwala po kayo. Sapagkat ang lingkod ng Diyos ay binibigyan po talaga ng kapahayagan at karunungan ng ating Panginoon. Amen. 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 They cannot be used by God kung hindi siya lalagyan ng karunungan na mula sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, do not doubt in your pastor, do not doubt in every servant of God. Amen. Sapagkat yung kapahayagan ng Diyos ang pinag-aalinlanganan po ninyo kapag kayo'y nag-doubt sa lingkod na ginagamit sa iyo ng Panginoon. Amen. Listen very carefully. Gusto ko po na unawain niyo ang mga bagay na ito. Marami po na namamaliit po ng mga lingkod ng Diyos. Do not do it. Do not set an example to you that good, that bad character of man. Huwag niyo po ugaliin po yung bagay na yun na para lalaitin niyo ang lingkod ng Diyos. I-explain niyo, i-underestimate niyo, na sasabihin niyo na wala namang alam itong lingkod na ito. I tell you, hindi yung lingkod na yun ang inyong ini-insulto, kundi ang Diyos. Because nung time na yun na nasaksihan po nitong widow na ito, itong babaeng palo na ito, ang sabi niya, ngayon ko napatunayan na ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba kung anong pumasok po sa kanya doon? It is not about the miracle that happens through Elijah, but the Spirit of God that casting into his life, Amen. into her life. At ngayon, alam niyo po ba, kung bakit ka na naniniwala ngayon, hindi ba dahil sa akin? Kaya ka naniniwala ngayon, kaya ka nananampalataya ngayon, hindi dahil sa akin. I tell you, ito yung karamihan po, bilib na bilib sa pastor. Bilib na bilib sila, galing na galing sila sa pastor. I tell you, hindi yung pastor ang magaling, hindi yung pastor ang dapat titipan ninyo. It is the Spirit of God na naglagay sa iyo ng pagkana. At yung pagkana na yun, hindi sa pastor, kundi kay Yahweh. You must know it very carefully. At gusto ko po na ingatan niyo po sa puso niyo po yung ganong pagkakilala. Amen. Sapagkat ang nagpapahayag po sa inyo, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos na kataas-taasan. Kaya nga po dito sa nanay na ito, ipinahayag po ni Elijah dito na ang sinasabi ni Yahweh, huwag doon pahalagahan ng bagay, pahalagahan doon ang buhay. Sapagkat kay Yahweh, hindi mahalaga ang bagay, kundi ang mahalaga kay Yahweh, ang buhay, ang kaluluwa ng isang tao. Amen. We can trust God to give wisdom to His servant. God's power is sufficient when hope seems God. Na kapag ikaw naglalaro na iyong pag-asa sa buhay, gusto ko malaman po ninyo, sapat-sapat ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pag-asa na ibinibigay sa atin. Faith brings victory on the darkest day. Na kapag natok na dumaraan ka sa mga pagsubok mo, sa mga karinglan sa buhay mo, manampalataya ka sa Diyos, makikita mo magtatagumpay ka. Amen.
Minsan, di ba, akala natin nagbibigay lamang po sa atin ng glimpse sa buhay po natin ay yung mga bagay. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, there is no such glimpse of the things about in earth. Wala pong kakinang-kinang po yun sa buhay po dapat na mananampalataya na kahit napakitaan ka ng libo-libo, pakitaan ka ng milyon-milyon, gusto ko malaman mo na hindi ito kikinang at kikislap sa mata mo sapagkat isa lamang ang kumikislap sa mata ng mga tao na nanampalataya sa Diyos. Walang iba kundi ang islap at kaningan ni Yesus Cristo. Amen. Because this presence of God shall bring us into a great victory in life. Kaya nakita niyo po ba yung ginawa po ni Jesus sa krus? Yun po yung nagbigay po sa atin ng napakagandang liwanag. A very glimpse into our life. A precious glimpse into our life. Nung masaksiyan natin yung krus na yun, na para doon sa kanyang mga kaaway palunan, pero sa iyo, na nananampalataya kay Kristo, isang malaking tagumpay sa buhay na ito. Amen. Ang sabi po ng mga tumutuloy kay Jesus po, wala nangyari na matay, mahina. Pero sa mga mananampalataya, ano sabi ni Jesus? Naganap na, it is finished. Ano sinabi ni Jesus doon na it is finished? The victory was set to us by the Father of the Yun yung sinasabi sa iyo. At yun yung dapat na ilagay mo sa buhay mo kung paano napagtagumpayan ni Jesus yung cross na yun, yung kamatayan na yun. Gusto ko malaman mo, problema lang yung pinangahawakan mo, pinagdaraanan mo sa buhay mo. At ito, kapag nakita mo na may tagumpay kay Kristo sa pananampalataya mo, magtatagumpay ka. Amen. Amen. Kapatid sa Panginoon, napakabuti ng Panginoon. At gusto ko po na malaman po ninyo na ang Diyos na ito hindi nagkulang sa bawat buhay po natin. Ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng tagumpay. At kung tatanungin po natin ang Diyos, paano kung makakamit ang tagumpay? Makakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng pananampalatayang may katotohanan sa ating Panginoon. Alam niyo kung hindi niyo napapansin, maraming mga mananampalataya ng Diyos isang araw bigla na lamang nawawala sa ating Panginoon. Sapagkat yung ganong klaseng pananampalataya ay hindi totoo. Sapagkat ang totoong pananampalataya gusto ko po na makita po ninyo ay hindi naglalaho. Ang pananampalataya na lumiliban o umiiwan sa ating Panginoon ay hindi totoong pananampalataya. At ang hindi totoong pananampalataya ay hindi naglalagay sa totoong katagumpayan ng buhay. And what is this victory that we are concerned in our life? Ano po ba itong victory na ito, itong tagumpay na ito? Yung isang araw, haharap ka sa Panginoon at babatiin ka ng Diyos. You may have a victory and this crown of glory will be yours. Yung po yung talagang tagumpay na inaasahan po natin. At makakamit lamang po natin yan kung hindi mo iniiwan ang Panginoon sa buhay mo. Nanay, sa mga oras po na ito, gusto ko po na malaman po ninyo, ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Ang sabi po dito, ang Diyos kailanman hindi nagkukulang sa buhay ng tao. Kaya lang alam niyo po kung bakit nagkukulang ang Diyos. Sapagkat walang ibang hinihingi ang tao, kundi yung gusto niya lamang mangyari sa kanyang buhay dito sa mundong ito. Mga nanay, gusto ko po na malaman po ninyo, espesyal na sa Panginoon. Kaya nga tinuturuan po tayo ng Diyos na ito sa mga bagay na ito dahil gustong ipapatid sa iyo ng Diyos na mahalaga ang kampanin mo sa iyong mga anak. Walang ibang unang-unang pagmamalasakit sa kanyang anak. Walang iba kundi ang mga nanay. Kung mga hayaan na nakikita mo na yung anak mo ay napapariwara. Okay, sige, nakikita mo na natumpay siya sa narangan ng mga bagay sa mundong ito. Subalit yung kaluluwa ng anak mo. Hindi ka ba pinanlulubuhan na makita yung anak mo na someday magdurusa doon sa dagat-dagatan ng apoy dahil nagpakasasa lamang sa mga bagay dito sa mundong ito. Kapatid, kung totoo man na nagpalataya ka ng Panginoon, ang unang-unang aasikaso
kapatid mo, walang iba kundi yung anak mo na maibalik ang kanyang kaluluwa kay Yeso Kristo. This is not about education. It's not about your job. It's not about the wealth of this world. It is about the soul. Ito po yung totoong nananampalataya sa Diyos. And we are all concerned with the soul of our loved one. Kung mahal mo talaga yung kaluluwa ng iyong mga anak, yan ang unang-unang pagsisikapan mo kung talagang totoong nananampalataya ka kay Yeso Kristo. Kaya mahalaga po na mabuksan po talaga yung ating pangunawa. As well as kung paano niyo nakita na nabuksan yung kaunawaan nitong babaeng malo na ito at nakita niya yung katotohanan that he was a man of God. Mahalaga po na makita mo na mahalaga ang ginagampanan sa buhay mo bilang nanay ang mga lingkod ng Diyos. Ulitin po sa inyo, may mahalagang tungkulin at gampanin sa buhay mo kung bakit pinakilala sa iyo ng Diyos ang kanyang lingkod. Sapagkat may ituturo sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng lingkod na ito. Huwag mo papaniwalain ang mga lingkod ng Diyos sapagkat parang pinaniwala mo na si Yahweh. This is a great instrument for your life. Having God into you, that He may send their servant para gamitin niya ito para buksan ka sa katotohanan na mahalaga ang kaluluwa kaysa sa bagay. Minsan hindi natin alam kung ano talaga ang totoong pananampalataya. Kung minsan ang alam natin pananampalataya ay nagiging sapat na sa ating buhay sapagkat sa kakulangan po ng kaalaman pagdating sa mga bagay na gustong gawin sa kanyang buhay ng ating Panginoon. Nanay, kaya ka tinawag ng Diyos sa lugar na ito. Hindi lamang dahil sa iyo, kundi dahil sa mga anak mo. Hindi mo pa napapansin na marami pong nanay ngayon, hindi niya kasama ang kanyang anak. Maraming nanay ngayon, laging hiwalay sa kanya ang kanyang mga anak. Pinapaubayan niya sa mundo ang kanyang mga anak. Hindi siya natatakot sapagkat ang akala niyang mahalaga ang mga bagay na pinagkakaabalahan ng tao dito sa mundong ito. Always God reminding us na walang halaga ang mga bagay sa mundo kung wala si Yesu Kristo. The important things, the real important things that we're having in our life is no other than but Christ Jesus. Huwag kang pabayag. Huwag kang pabayag na tapusin na yung iyong anak ng ibang mga bagay sa mundong ito. Huwag kang papayagan na ang iyong anak ay hindi mo mapanundaling kay Yahweh. Huwag kang papayag. Kung mahal mo ang iyong anak, huwag kang papayag. Ask the Lord that the soul of your children coming back to God. Bibigyan mo sa Panginoon. Lord, yung kaluluwa ng anak ko, ibalik mo sa Kanya. Lord, yung kaluluwa ng anak ko. Lord, yung kaluluwa ng anak ko. Ibalik mo sa iyo, Lord. Ask the Lord if you really have a faith in God. Mangyari lamang po na inangyayahan ko ang mga nanay dito sa harapan. Because I want that the Spirit of God give you a vindications, the knowledge, the wisdom from the Lord. Gusto ko po na makita po ninyo yung katotohanan. Mabuksan ang inyong mga isipan
mabuksan ang inyong espiritu sa pinakamahalagang bagay. Hinihiling ko, Panginoon, na mga nanay na ito, buksan mo ang kanilang mga espiritu. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang isipan sa totoong ganap na hinihingi mo para sa kanila. Ang mga nanay na ito na nagpapagal para sa kanilang mga anak, huwag mo hayaan na magkamali, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mailagay nila ang kanilang pamilya sa isang totoo at ganap na buhay. Buhay na nahahandog sa iyo, Panginoong Jesus. Pagpasdan mo, Panginoon, ang mga nanay na ito na nagmamahal sa kanilang mga anak. Nasasaktan sila kapag yung kanilang mga anak ay napapariwala. Nasasaktan sila kapag yung kanilang mga anak ay lumalayo sa iyo. Nasasaktan sila, Panginoon, kapag napapahamak yung kanilang mga anak. Especially kapag hindi nila nagdadala sa iyo, Lord. Kapit mo ang mga puso ng mga magulang na ito. Mga nanay, ask the Lord. Pray kayo. Pag-pray kayo sa Panginoon. Kung ano yung iniling ni Elijah para dito sa babaeng malo na ito, I ask the Lord to coming the kind of prayer of Elijah through this mother. Panginoon, hinihiling ko sa iyo yung panalangin ni Elijah na panumaligin mo ang kaluluwa ng kanilang mga anak sa iyo, Lord. I ask it in the mighty name of Jesus. Na naisigaw mo na mahalaga sa iyo ang kaluluwa ng iyong anak. Nanay, ikaw ang pag-asa sa iyong pamilya. Nanay, hilingin mo ang kaligtasan ng iyong mga anak. Huwag kang kagilumaan lamang sa buhay na ito. Huwag kang kayamanan. Huwag ang mga bagay. Huwag ang tinaway. Kundi ang buhay. Ang kaluluwa nila ay magpanumbalik sa Diyos. Ang kikinig sa iyo. Ang Diyos na ito sa panalangin mo. Pray! Pray, nanay, pray!
ang Espiritu. Nagpatay ito, God, para sa kanyang mga anak. Buksan mo ang nanay na ito, Lord. Buksan ang Espiritu para sa iyo. Para sa kanyang mga anak, Lord. I pray, Lord, at the presence of you, Jesus, vindicate the mind and heart of this woman for their family. I want the vindications of your Spirit, O Lord, for the God, for the family, O God. Hinihiling ko sa iyo, Amen. Buksan mo ang isipan ng Espiritu na patayin ito. Buksan mo, Panginoon, ang Espiritu, ang puso ng patayin ito, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, I want this woman and for the rest of his children, O Lord, vindicate, live in their spirit, O God. Open up his spirit, O Lord. Buksan mo, Panginoon. Buksan mo sa naungan. Buksan mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Buksan mo sila, O God. Open. Open the spirit of this woman, O Lord. The fruit of God in you, Lord Jesus. Open this mind, O Lord. Open up your mind, O God, and spirit, O God. Vindicate by your presence, O Lord, about the truth in you, Lord Jesus. I want this woman, O God, buksan mo ang kanyang pusong isip at espiritu para sa iyo. I want this mother, Lord, to open their spirit in you, Lord. I want that their spirit is open in you, Lord. I want that the spirit of this mother, O God, bring back their presence in you, Lord. Bring back their spirit in you, Lord Jesus. I want you to open the woman, spirit of you, Lord. Lord, hinihiling ko sa iyo. Panumbalikin mo ang Espiritu mo, Panginoon. Buksan ang kanyang isip at puso, para sa iyo, Panginoon. I want that this woman, O God, as a real dream from you, Lord. Buksan mo ang kanyang Espiritu, Panginoon. Buksan mo ang kanyang Espiritu, Lord. Spirit of this woman, O God. Vindicate the Spirit, O Lord. Pinagpapasalan ko sa iyo, Lord, ang nanay ko na nagdala sa amin sa iyo, Lord. Binigay na yung mahalagang bagay sa buhay namin mga kapatid. Pinagpapasalamat ko sa iyo ito, Lord. Ang nanay na walang napunan para sa amin. Sa kapatid ko yung Diyos, Panginoon na naglagay sa kanya. Upang maitulak ang kanyang mga anak, Lord, upang paglingkuran ka. Salamat sa nanay nito, Lord. Bless mo ang nanay namin ito, Lord. Pagpalain mo siya. At ayaw, Panginoon, ikaw yung Diyos na maging gabay ang pagbuhay niya. Salamat sa nanay nito, Lord. Salamat. I want you to have a personal prayer to God. Come on, pray for the Lord. Ask the Lord for your personal prayer. Mga nanay, pinakikinggan ng Diyos yung panalangin ng mga huwarang nanay. Yung mga nanay na nananampalataya sa Panginoon. Alam ko na sa oras na ito, pinakikinggan ka ng Diyos. Sige mo na lang sa iyong mga anak. Alam ko, mahal na mahal niyo ang iyong mga anak. Umisa na lang talaga, alam natin na mahirap talaga nadalhin ang ating mga anak sa Panginoon. Pero umaasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na gagalaw siya sa bawat buhay ng inyong mga anak. I pray, Lord, that the prayer of all these mothers will be granted in Jesus' name. Lord, lahat ng mga panalangin ng mga nanay na ito, Lord, para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya, bagay sa kanilang mga asawa, O God, Lord, ay mo, Panginoon, na ikaw ang tumugon. Can I call on to Sister Mary Ann, please?
Panalangin natin bilang tumatayong nanay ninyo sa Espiritu. Let us extend our hand. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyo na pinagalooban mo kami, Panginoon, ng isang babae na kung saan, O Lord, itatalaga mo, Panginoon, sa sampahang ito, Lord, upang aming maging nanay sa Espiritu. Panginoon, ipinagmamakapurihin ko, Panginoon, na ibigay mo po siya sa amin, O God, especially sa aking pamilya. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng nanay na ito. Dedicate her life, O God, Yes. to know about the truth about you, Lord. Alam po namin, Panginoon, it's not enough having the truth in you, Lord. Alam namin, marami pa kaming kakulangan. At tinitutulog ko sa iyo, Panginoon, ang kalakasan sa Espiritu, kay Sister Mary Ann, Panginoon, kapatagahan, at pananatili sa iyong presensya, Lord. Upang patuloy niya maagapan ng Panginoon ang panawagan mo sa kanya, O God. Pagpalain mo po siya, Panginoon, ng dakilang kapangyarihan na nagmumula sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. At hinihiling ko sa oras dito, Lord, ang pababa ng presensya mo sa kanyang buhay, O God. Upang ilig siya, Panginoon, sa mga bagay na naisin mo, Panginoon, at plano mo, at layunin mo sa kanyang buhay, O God. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming Sister Mary Ann, O God. Yes, Lord. Salamat sa buhay ng asawa ko ito, Lord. Hayaan mo na ikaw, Diyos, Panginoon, na patuloy na magpala ng kanyang buhay. Yes, Lord. At itinutulog namin sa iyo, Panginoon, more anointing, Yes. more blessing, Yes. more power, Amen. more discerning spirit, O God. Yes, Lord. More spiritual strength, O God. Wala na kami mahihiling pa, Panginoon. Kundi yung gamitin mo kami mahihiling para sa kagalatian mo. Thank you for all these things, O Lord. And I cover them all, O God, with your precious blood, O God. Yes. Pinababulutan ko, Panginoon, na dugo, Panginoon, ang mga nanay na ito, Lord. Sapagkat itong mga nanay na ito, Panginoon, ang ipinagkaloob mo, Panginoon, sa panampaang ito, God. At Panginoon, at deklara ko, Panginoon, na masagat pagpapalat sa kapanahunan na ito, God. At mga nanay na ito, God, sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, sa ngalan naman ng Anak ng Diyos at Espiritu Santo, Lord, I claim the victory in you. Yes, yes, Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Let us all pray to God. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya, Panginoon, ng pagpapala ng iyong mga salita, Panginoon, na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa, Lord. Tunay nga po, Panginoon, buhay ka, Panginoon, sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na ipinapaabot mo sa amin, O God. At nagpapasalamat din po ako, Panginoon, in behalf of being used by you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa ganang ito, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, patuloy mo pa rin po kami, Panginoon, na pinagkakatiwalaan sa lugar na ito, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggabay sa mga bagay na iyong itinuturo sa amin, O Lord. Maraming salamat po, O God. At dinadaluyan mo kami ng kapangyarihan ng iyong karunungan, Panginoon. Kapangyarihan ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord. Yung tunay na pagpapala, Panginoon, nagmumula sa iyo, hindi sa mundong ito, God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagpapanatili mo sa bawat isa sa amin, O God. And I pray, O Lord, na lahat ng kanilang mga panalangin ay itinugod mo na, Panginoon. Maging ang bawat isa na narito, Panginoon, pagpalain mo sila sa lahat ng bagay, Panginoon, sa kaunawaan, sa Espiritu, Panginoon, at sa kahalagahan na inilalagay mo, Panginoon, na layunin sa bawat buhay po namin, O God. Bless mo po, Panginoon, ang bawat tahanan namin, ang bawat pamilya, ang bawat kabuhayan, Panginoon, Lord, upang na sa ganong, Panginoon, hindi maubos ang aming panahon, Panginoon, sa mga bagay na ito, kundi ikaw ang Diyos, Panginoon, na magpapasagana nito, Panginoon. Sa ganang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, ikaw ang Diyos na bahala sa lahat ng aming mga kailanganin. Bless this church, O God, at hayaan mong ikaw ang Diyos na manatili, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon, na itadaloy, Yes. ang kasaganahan na itadaloy, Yes, ang Lord. pagpapala ay itadaloy sa mga Yes. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyo po ang dakilang kapangyarihan. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you all po.